unang pag-uusapan, ang proper posture. So when we sing, the sound is produced by the vibration of our vocal cords, which are found in our voice box. Dito sa larynx ang tawag nila. However, there are parts of our bodies that evolved pag tayo ay kumakanta. So for example, we are able to sing first because of air. Hangin, no? This air is stored in our lungs. So we can refer to our lungs as our generators. Yan, we fuel it with air. Yun ang kanilang gas, no? Para gumana. Now, from the lungs, the air goes into the larynx and through the vocal cords, causing them to vibrate and produce a sound. Now, for this to happen, there is another set of muscles that work together, namely the diaphragm and the abdominal muscles. Kasama din dyan ang chest muscles. So we can refer to these muscles as our respirators. O tatandaan natin ito kasi may mga exam tayo mamaya. Okay? Respirators. Now, for a sound to have character and additional power, it needs a space where it can reverberate or resonate. Katulad ng mga space na nakikita natin sa mga gitara, yung mga space dun sa loob, o kaya violin, o kaya yung mga drums, o kaya yung piano, yung space dun sa piano. For us singers, we have multiple spaces from the larynx to the pharynx to the mouth cavity, yung space natin sa bibig, at saka yung space natin sa ilong at dun sa ating skull. We call these our resonators. O yan, our resonators naman. Kaya nag-iibang tunog natin, if any of mga lalo na yung mga pag may sakit tayo, pag namamaga, yung may namamaga o kaya sinisipon, nagiging tunog muffled because of this, natatatakpan yung mga resonators na yon. Lastly, we have a set of muscles that when we move them, we are able to produce different sounds or sounds with different colors. Yeah. So I am referring to our lips, our tongue, our jaw, our teeth, our palate, yung nasa loob, yung ceiling. Ang tawag naman natin dyan ay ang ating mga articulators. Ginagalaw natin yan. So lahat ito, mga kailangan natin tandaan kasi ito dapat yung mga tinatrabaho natin para tayo mag-improve. Generators, respirators, resonators, articulators. In practically the whole body. We can therefore conclude that singing is not an easy task. So our instrument is our whole body, which we have to treat with respect, with love, and with proper care, beginning with how we hold it. Yung mga may gitara dyan, di ba? Or kaya mga may flute or violin, iniingatan nating maigi para hindi bumagsak, hindi ba? So ganun din tayo, kailangan hawakan nating maigi ang ating mga katawan. Unahin natin, tatayo ngayon tayo sa ating posture pag tayo ay nakatayo. Yan. Unahin natin ang ating ulo. Okay. Adjust natin ng konti. Yan. Mabilis lang ito. Everybody, ang ulo natin nagagalaw natin ng ganyan o kaya ganito. So hahanapin natin yung center. Sige, mag-stretch tayo ng konti. Stretch dito and stretch here. Yan, maramdaman natin yung tension. Yan. So hanapin natin yung position na walang tension. Sa gitna. Yan. So, pwede rin siya magkaroon ng tension pag ito ay nakayuko. Yan. Nakayuko o kaya pag nakatingala. Yan. So hanapin din natin yung center nun na walang tension. Yan. Ang chin, everybody, this chin should be always parallel to the ground. So hindi dapat nakaganon or hindi dapat nakatingala. Okay. Now, dito lang tayo sa ating mga kamay. Ang ating kamay dapat ay nandiyan lang sa ating sides, free from any tension. Tingnan nga, taas nga natin. Everybody, taas, stretch. Yan. Lalo na sa umaga, kailangan natin ito. Yan. And then, bagsak. Yan. Now, taas din natin yung shoulders. Pag ito, yung mga ating balikat, pag nakataas, merong tension yan. So, gagawin natin, ibabagsak din natin. Yeah. Free. Ang sarap, di ba? O, pakiramdaman natin yung ating chest bone, ito. So, lalabas natin ng konti.
Yan. Yan, hindi siya nakapasok kasi pag nakapasok, makukuba. Yan, nakukuba tayong ganyan, hindi maganda. At saka nagkakaroon ng stress dito sa likod. So lalagyan natin, latakas natin ng konti. Huwag naman masyadong ganon. Huwag masyadong nakabend kasi masakit din sa likod yon. Okay. Very good. Now, punta tayo sa ating paa. Ang mas magandang hanapin natin yung right balance. So sway tayo ng konti, nakatayo tayo. Hanapin natin yung balance o kaya harap lean forward. Yan, pag naka-lean forward tayo, nagkakaroon tayo ng tension dito sa likod, back muscles. Pag naka-lean back naman tayo, lean back, saan ang tension? Nandito sa abs. Ayaw natin yun. So hanapin natin yung center. So mas maganda kung ang isang paa ay a little bit forward than the other. So mas magadaling hanapin yung ating center. Okay, mabilis na. Kasi kadalasan, hindi naman tayo nakatayo pag nag-ensayo tayo, right? Nakaupo tayo. So meron din tayong proper posture pag tayo ay nakaupo. So ito, unang-una sa lahat, tignan natin yung height ng chair. So dapat merong standard height ng chair. Hindi dapat masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Okay, upo tayo dito. And then hahanapin din natin yung ating center. So lean forward, lean back, yan. And then hanapin natin yung center, chest out. Yes, hindi masukuba, hindi din magkaroon ng stress sa abdominals. And para ma-relax, lagay lang natin ang ating kamay dito sa ating hita. Okay. Now, very good. Pag meron naman tayong hawak na mga pyesa, everybody, ito sinasabi ko palagi sa mga estudyante ko, mas maganda na itataas natin ng konti. Ganito lang. Okay. Yan. So hindi naman kailangan i-forward kasi magkakaroon tayo ng nagko-contract ng ating muscle. No? So kahit ganito lang. Tataasan natin ng konti, huwag masyadong mababa. Bakit? Mas maganda na nakikita natin yung conductor at yung pyesa nang hindi kailangan i-bend ang ating leg. Okay, so ganun lang. Very simple. Okay. So mata lang ang gagalaw and we can see both the conductor and the piece peripherally. So kumbaga kung ikaw ng conductor ng camera, pag nakatingin ako sa pyesa, nakikita ko rin sa peripheral vision ko ang aking conductor. Iyon ang magandang ituro na posture sa ating mga estudyante. Pero syempre pag may susulat, pwedeng ibaba naman. Okay. So everybody, can I ask you to inhale? Inhale, exhale now. Inhale, deeper breath, exhale. Exhale. Exhale some more. Ubusin natin yung hangin. Pigain natin. Exhale pa. Ubus talaga lahat. And inhale. Ayan ang magandang posture. Kung ano yung hawak nyo ngayon, kung paano nyo ang position ngayon, yan ang ating i-maintain sa throughout the workshop. Okay?